Nagkaroon ng deal ang ABS-CBN Corporation at saka yung kumpanya ni Manny Villar, yung Advanced Media Broadcasting System. Effective or starting May 13, mapapanood na po sa Channel 2. Okay? Yung frequency na hawak ngayon ng AMBS ng mga Villar. Mapapanood na po yung TV Patrol at ilang pang mga programa ng ABS-CBN. So kanina, nandiyan balita ng contract signing. Medyo madrama pa yung portrayal ng iba, no? Yan ang pag-uusapan natin. Kasi alam niyo po, 'di ba, noong 2020, ABS-CBN was shut down, and then subsequently, the application for a new franchise by ABS-CBN was rejected by Congress. So nawala po sa free TV and free radio yung ABS-CBN. Yung Channel 2, yung frequency, nawala na sa kanila. Kaya pag binuksan yung Channel 2 ngayon, hindi na po ABS-CBN yung mapapanood nyo. Pero despite that, magbabalik po sa Channel 2 yung ilang programa ng ABS-CBN. Tapos sinahanap ko lang po yung Ayan. Sabi ng CEO ba yung posisyon nito? Teka lang po, pasensya na kayo. Babasahin ko lang. CEO ng ABS-CBN si Carlo Katigbak. There's a bit of sentimental note for us today because we are bringing one of our longest running programs, TV Patrol, back to Channel 2. I know there are some who felt or feel something over our return to our former channel, a home that was once ours. But in all humility, let's try and put all of the past behind us and embrace instead our mission to serve the Filipino wherever there may be. Kaiyak ka. Ito, tumbukin muna natin itong usapan pagdating dito sa deal ng ABS-CBN with the Villars. Okay? Is this a good idea? Alam mo, nung binabasa ko yung sinabi ni Carlo Katigbak tungkol dyan sa bago nilang kasangga, I find that hypocritical. Kasi lumalabas na may bago na naman silang Holy Family na wo-worshipin, di ba? Nung primero, bago sila nawala ng prangkisa, kahit pa paano may respeto tayo dyan sa media organization na yan di ba? Some measure of independence. Pagkatapos, kailan lang, naging partner niyan yung isang media company na supposedly either patron noon si Speaker Romualdez o may-ari. Pagkatapos naman, yung mga Villar naman ngayon. Dalawang holy families na yung kasangga nitong ABS-CBN. Bukod pa rin sa mga extended families nila. Ano yun? Mga kaalyado niyan. Si Romualdez sa mga Marcoses. So, paano mo ngayon paniniwalaan ang pamamahayag ng isang media organization na ganyan ang mga kasangga? Tila mahirap. Tuwing makikinig ka dyan, nagdududa ka. Mahirap yun kasi nung mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, yung frequencies niyan, pinaghatian noong ni Kibuloy at saka ng mga Villar. Hindi naman nagpapatakbo yan si parehong yun, hindi naman nagpapatakbo ng tunay na news media company. Wala namang alam yun doon at hindi naman dapat na nandun sila sapagkat unang-una, in the case of the Villars, mga politiko yan at real estate builders yan no? So, hindi lang yon. Bukod sa politiko, mag-iinat, mag-aamakan dyan lahat sa gobyerno O si Kibuloy naman, ganun din, dahil siya naman ang admittedly na spiritual counselor ni Duterte. Iyon ngayon ang mga kasangga ng ABS-CBN. Paano ka ngayon makikinig sa sasabihin ng ABS-CBN? Okay.
Ito pa, ito kasi gusto ko rin Sir Verhel, no, ipasok yung konteksto. Kasi ako personally as a newsman, I was disappointed with the coverage that I have been seeing since this morning or this afternoon about the deal between the Villars and ABS-CBN. Kasi ito, i-google nyo po, don't take my word for it. I-google nyo po kayo mga nanonood, ABS-CBN Villar Agreement o Channel 2. Mababasa nyo po yung press release ng ABS-CBN. Okay? Ang press release po, syempre, iba po yan sa isang news article. Press release nga eh. Okay? Hindi siya objective. Kasi, syempre, ang Diyos niyan, ang sinusunod niyan, yung naglabas ang release, di ba? Pag binasa niyo yung press release ng ABS-CBN, halos kinopya lang ng mga nag-report about it. Wala po yung konteksto. Ano ba yung konteksto nito? Pag-usapan po natin yan, no? Ang konteksto nito, number 1, isa sa mga bilyar ang bumoto para hindi bigyan ng prangkisa na bago ang ABS-CBN 2020. Siya po si Camille Villar. Ngayon kasama ron siya sa pirmahan kanina. Okay? I mean, what does it say? Is that forgivable? Can that be attributed, Sir Verhel, sa tinatawag na understanding the realities of business? Pagka-business, pwede lahat yan. Ang pinag-uusapan niyo profit. Pwede lahat yan. Ang problema nito, kung ikaw ay nasa business ng pamamahayag, hindi dapat nangyayari yan. Kasi kailangan maliwanag na ikaw ay independent operator. Hindi po pwede yan. At yun nga, ibig sabihin, napunta sa bilyar, nagkaayos ng ABS-CBN at yung mga bilyar, kahit na yung mga bilyar, isa sa kanila, in any case, kasama doon sa nag-deny ng prangkisa nila. Hindi ba? So, ang maliwanag nito ay yung ABS-CBN payag na pumasok kahit na anong deal, mabalik lamang ang kanilang effectively anyway, prangkisa, because effectively balik yan eh. Ang problema mo lang, hindi na sila ang nagpapatakbo ng kanilang prangkisa, kundi iba na. So hindi, kaya nga sabi ko nga, kung ganyan ang kung ganyan ang kalakaran, paano ka maniniwala na itong ABS-CBN independenteng mamamahayag, no? In any case, pag sinabi ito na, kahit naman ngayon no, kahit hindi pa nangyayari yan, nakita mo na ang reporting ng ABS-CBN hindi lang timid kundi nakakiling doon sa mga nasa poder. Ganun na ngayon hindi ko lang maalam kung bakit gabi-gabi kahit walang sinasabi si Marcos, nasa TV si Marcos no? At bukod diyan, hindi nagbibigay talaga ng enough time para doon sa kabilang panig ng mga issues. Lalo na ngayon, lumiwanag na ang kanilang lumalabas na patron ang mga Villars at ang mga Romualdez. Alam mo yan, ang hindi ko lang maintindihan. Baka kako yung mga Villar at mga Romualdez nagkakaayos na rin. Kasi kung ang ABS-CBN kasangga ang mga Romualdez, kasangga ang mga Villars, magkakasama ng lahat ngayon yan, hindi ba? So, lalong lumilitaw na itong ating ABS-CBN worshipper na lang ng dalawang holy families. Ganun na lang ang nangyayari diyan. Mahirap yan, mahirap ibenta ng ABS-CBN na nakabalik na sila, yung sinasabi ni Carlo Katigbak na the sentimental return to free broadcasting. Mahirap paniwalaan yun pagka ganyan ang nasa likod ng iyong pamamahayag. Okay, totally hinihimay naman natin yung pahayag ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak. Yung binanggit niya na put all of the past behind us. Okay lang ba yan? Yun, napakadali sabihin. Yan ang iskusa ng lahat ng ayaw lumaban.
Yan ang ekskusa ng ayaw lumaban at yan ang ekskusa ng mga pangsarili. Ganun lang yan. Kung saan ka kikita, totoo yan, kikita. This is about profit, by the way. Kung saan ka kikita, doon ka lalagay. Kaya naiintindihan ko na ang sinasabi ni Carlo Katigbak na put the past behind us. Why? Because it is a very ugly past. Ang nangyari dyan, inilagay sila sa Kongreso, hindi sila lumaban kahit katiting. Kasi sila ine-expect ng mga tao na lumaban sa ganyang panggigipit. Ano kayo, mamamahayag ka eh. Dapat lumalaban ka sa ganyang panggigipit. Nila wala eh. Yung pala nag-aantay lang ng patron. Ganito rin. Pareho din eh. Okay. Dito, sir, ano bang pinaka-lesson, no? Again, in fairness din naman sa ABS-CBN kasi talagang ginipit ng gusto ng Duterte administration. Pero let's look back at the context. Ano ba yung pwedeng matutunan nating leksyon dito in the context of political power exerting pressure on a media entity and then the response of the media and then what would become of that media organization afterward? Ang leksyon niyan simple eh. Pag hindi ka lumaban, hindi mo inassert ang iyong karapatan, ang iyong freedom, rights and freedom, as an independent news dispenser and opinion maker. Pag hindi mo pinaglaban yan, ganyan ang nangyayari sa iyo. At ang lahat na yan makikita natin kahit anong aspect pa ng buhay. Kaya sa West Philippine Sea, pag hindi ka lumaban, binigay mo lang yan, kakanin lahat yan. Ganon din yan eh. Pag hindi ka tumayo sa tama, sa ipinaglaban ng iyong mga karapatan, ganyan ang mangyayari. Didiktahan ka lang ng didiktahan. So, ito ang nangyari sa ABS-CBN. Okay. Sige, maraming salamat para Mr. Berhel Santos for putting the much needed context dito sa big story of the day na ito. Kasi hindi po niyo mababasa o mapapanood dito na ganito kalalim sa totoo lang, no? Pag binasa niyo yung mga lumabas na balita. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din yan. Maraming salamat. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.